Hello guys! Gulay na mais for today. At ito si Jowa nga ang pinagkagayat ko ng mais. Yan. O, diba? Tapos dahon ng sili. Naghiwa din siya ng bawang. Siya ngayon ang tagahiwa ko guys. Sibuyas. Kasi siyang mas magaling maghiwa sa akin. O, diba? Kaya siyang pinaghiwa ko. Pero ako pa rin na magluluto. At sa mainit na kawali, naglagay ako ng mantika. Konti lang. Kasi non-sticky naman yung ginagamit nating kawali. Basta guys, ang ginagawa ko pag ganyan, lagi kong ini-spread yung mantika sa mga tabihan para hindi dumidikit yung mga bawang sibuyas at saka hindi dumidikit yung mga inilalagay kong na mga lutuin. At ito guys, nilagay ko na nga yung bawang. Gisa lang, gisa ng gisa. At ito pala guys, yung first time na magluluto ako ng gulay na mais. At isunod na natin yung sibuyas. O diba, mas magaling pa talaga maghiwa yung jowa ko sa akin. Kaya niya yung ganyan pag ako kasi wala na, nagluluha na yung mata ko. So, siya pinaghiwa ko for today. Tapos, ilagay na natin yung corn. Yan. Yan yung mais. Tsaka guys, pinigan pala namin yan. Pinigan niya ng jowa ko kasi yung katas ng mais, yan yung magpapalasa dyan kapag sasabawan na natin. Gisa lang guys ng gisa. Mas masarap pala yung mais kapag lutong-luto siya kasi lumalabas yung lasa niya at saka yung tubig niya sa loob, yung katas. At lagyan natin ng konting asin. Okay. At haluin ulit natin. Gisa lang ng gisa guys hanggang sa maluto yung mais. Tapos lagyan natin ng konting black pepper. Pero konti lang para lang may konting anghang yung ating gulay na mais. Tapos yan lang gisa guys, haluin lang natin ang haluin para mag-spread yung asin na nilagay natin at saka yung black pepper. Tapos guys, ilasunod na natin yung katas ng mais. Yan yung pinagpigaan. Yan yung magpapalasa sa gulay. O, diba? Pagkatapos guys, sige haluin lang natin ang haluin hanggang sa lumabas pa yung ibang katas ng mais. Tapos sasabawan na natin siya guys. Lalagyan natin siya ng tubig. So yung tubig dapat medyo marami-rami. Kasi ang gulay na mais talaga is dapat talaga may sabaw siya. Dagdagan ulit natin. Dapat mas mataas pa rin yung tubig kesa dun sa mais. Kasi guys, pakukuluin natin yung mais. So, hahayaan muna natin siya. Tapos, lagyan natin ng Knorr cubes. Yan, haluin natin para malusaw yung Knorr. Pampalasa yan guys. Yan lang yung pwede nating ilagay na pampalasa or asin. Tapos, haluin natin guys. Tapos, takpan lang muna natin guys. At ito na nga, medyo kumukulo na siya ng very light. At guys, ito na siya nung pinakukuluan ko na yung gulay na mais. So, pag lumambot na yung mais, pwede nyo nang ilagay yung dahon ng sili. Mas maraming dahon ng sili, mas masarap. Kasi isa rin yan sa nagpapalasa sa gulay.
Hindi naman pwede kasi guys na mais lang. O diba? Kahit first time ko magluto niyan, sana masarap. Anyway, masarap talaga yan guys. Basta alam mo kung paano siya lutuin. Kaya pala guys, yellow corn ang ginamit ko kasi nasa Bahrain ako. So wala kaming white corn dito. Pero ganun pa rin, ang sarap pa rin. Mas sarap nga yan kasi mas matamis. So eto na nga siya guys, naluto na yung gulay na mais. So maya maya is maghahain na ako dahil kakain na kami ng dinner. Pag ganun guys, kailangan na natin patayin yung apoy kasi luto na siya. So tara, kain na tayo.